Hello, good morning. Medyo maganda pa lang ngayon kaso mainit. No? So sabayin natin yung init ng panahon. Ito yung title ng ating mensahe. Ayan, Desert Showdown. Medyo ma-action po yung ating topic ngayon. Actually, this topic, connected ito sa mga issue na nangyayari ngayon, yung mga issue ng nakawan. Ayan, ano. So itong topic natin, itong mensahe natin ngayon, medyo pinutol ko muna yung sa Acts eh. Kasi gusto ko talagang makita natin kung ano nga ba nangyayari sa bansa natin. At gusto kong bawat isa ho sa atin ay makarelate sa pangyayaring ito socially and aside from that, spiritually and biblically. Biblically in a sense na ano nga ba ang sinasabi ng Bible sa mga kaganapan sa bansa natin? Ayan, ano nga ba ang sinasabi ng salita ng Diyos about those things na nangyayari? Ano ho? So dito po sa ating title, Desert Showdown, ang ibig sabihin po nito, pag sinabing showdown, digmaan, bakbakan sa disyerto. Anyway, ang tinutukoy ko rito, yung tukso na ginawa ng demonyo kay Jesus Christ. And you know what? Naniniwala ako, kaya nangyayari yung mga ganyang nakawan sa gobyerno, it is simply because the temptation was so strong and intense. Ano ho? Sabi nung ibang mga involved na tong tractors, kasi po pag hindi po namin ginawa yan, hindi ho kami a-awardan ng kontrate. Kaya wala kaming magawa kundi makisama na lang, magbigay ng 15%, sumama na lang sa daloy. Pero church, may choice sila eh. Pwede naman nilang i-decline pwede namang wag Pwede naman silang mamuhay with integrity and righteousness sa buhay nila. Kaya lang, pinili pa rin nila ito. Kasi nga, the temptation was so strong and intense. Hindi natin alam na kapag baka tayong Kristiyano na kapag nandun na tayo sa situation nila is baka gawin din natin, matukso rin ho tayo. And alam nyo ba, nakita ko sa social media, yung mga background pala nitong mga congressman na ito, yung mga proponent ng mga patong-patong na mga nakawan na ito, may nakita pala ako doon dating nag-aral sa seminary. Dating membro ng katekismo sa simbahan. Oh, sabi ko, how ka? Bakit naging ganun sila? Naging corrupted o naging corrupt yung kanilang spiritual life. Kasi nga, matindi ang temptation. Matindi ang tukso na bagamat meron silang strong religious background, pero mas strong yung temptation to the point that they yield. They surrendered to that temptation. No? Natukso sila. Naalala ko, nung nag-aaral ako nung araw sa PNU, parang 2006 yata ito, sabi nung teacher ko, dalawa lang ang instant na pagpapayaman sa Pilipinas, sabi niya. Number 1 daw, mag-artista ka tsaka mag-politiko ka, sabi niya. Yan instant yaman din daw yan. Pangalawa, alam niyo daw kung ano yung pangalawa? Magtayo ka rin ng sarili mong kulto. Ayan, ano. Sabi ko, parehas akong pasok dun Oo. Actually, natukso akong pasukin ng showbiz at magpolitika Kaya nung nakita kong para mag-aartista ako, na-realize ko overqualified pala ako, mga kapatid. Hindi, biro lang. Parang ang sarap isipin, mag-aartista ka, tapos pag magre-retiro ka na, mamumulitika ka na. Ayan, ganyan, ang daming ganyan ngayon, mga kapatid. O kaya magtayo ako ng sarili kong kulto. Sabi ko, oo nga, nag-aral ako seminary, meron akong background sa Bible. What if I'm gonna twist the scripture towards my favor, magkakapagtayo na ako ng sarili kong kulto, sarili kong reliyon, yayaman ako. Yun ang sabi ng teacher ko. Pero alam niyo, mga kapatid, ang pangit Hindi yan yung nais ng Panginoon. And you know what? That same temptation, yung suggestion, yung bulong, ito gawin mo, ganyan yung technique na ginawa ng demonyo when he tempted the Lord Jesus Christ at the desert. So basahin natin yung Matthew 1, 1 hanggang 11 at kayo po ang sinasabi yan. Matthew 4 pala, sorry. Matthew 4 verses 1 hanggang 11 yan. Sorry, hindi ko na nailagay dyan kanina yung Bible verse, pero madali namang hanapin yan. So sabi rito, after daw na mabaptize si Jesus Christ ni John the Baptist, so nung nabaptize si Lord, pag-ahon niya sa tubig, meron daw parang ibon na umiikot, yung Holy Spirit, at merong salita na nagsabi. Matthew 4, 1 to 11. Ayan, ito ang sabi raw nung boses, yung God the Father, parang ito yung aking bugtong na anak, because of Him I am well pleased, sabi. So dito po, sa baptism ni Jesus Christ, nakita po yung Holy Trinity.
The Son of Man was baptized, si Jesus Christ, nandun yung presence of Holy Spirit, and nandoon po yung voice of God the Father. After nung kanyang baptism, ito na po ang nangyari. Biruin nyo, no, launching ito ng ministry ni Christ. So kung titignan natin si Jesus Christ, alam nyo, masyadong maganda yung kanyang situation ngayon. Up na up siya, mataas yung confidence niya, excited siya kasi sasabak na sa ministry, uumpisahan na niya ang redemption ng sangkatauhan. Ano? Pero ito nangyari, sa verse 1 ng Matthew 4, then Jesus was led by the Spirit into the desert to be tempted by the devil. Ano ang point nito? Bakit parang yung Espiritu Santo pa ang nagdala kay Lord para tuksohin ng demonyo sa disyerto? Actually kasi dalawang ibig sabihin ng tempe pagdating sa Greek language. Yung una yung positive. Ibig sabihin ng temp, yung tukso, testing. Testingin si Jesus Christ kung gaano nga ba siya kalakas spiritually. Pero yung temp na ito, meron siyang negative way, which is yung like na like ni Satan. Pag sinabing temp, is to influence a person to commit sin para mawala siya kay Lord. So yung isa, yung positive, yung motibo ng Espiritu Santo kung bakit dinala niya si Jesus Christ sa disyerto is para i-test, pero ang demonyo naman, ang purpose is to bring Jesus Christ down para magkasala siya at ma-disqualify siya bilang isang Savior. So ano nangyari? Ito yung bakbakan sa disyerto. Ito yung kanilang conversation. Tingnan po natin ito. Sa verse 2, after fasting for 40 days and 40 nights, he was hungry. Biruin nyo kapatid, ang hirap nito. Sino dito yung nakapag-fasting na ng 40 days and 40 nights? Wala pa, di ba? Yung 4 na araw nga lang, mahirap na eh. Actually, wag ng 4 na araw, 4 na oras lang, mahirap na, di ba? Panginoon, ang hirap ng pinagdadaanan ko, 4 na oras na akong hindi kumakain. Ayan. Mahirap na. Yung 40 days and 40 nights pa kaya, isang buwan ano. Tapos biro mo, nagpa-fasting ka, makikita mo meron diyang ulo ng lechong sa labas, nakaabang sa'yo, kapatid. Oh, di ba ang hirap nun? Ano, pagdating sa verse 3, ano ang nangyari when Jesus Christ fasted for 40 days and 40 nights? Ito na, the tempter came. Actually, yan yung demonyo. Ano ang sabi? Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, sabihin mo sa mga batong ito, maging tinapay sila. Nakita nyo to, church? Ano ang provocations, ano ang temptations, ano ang challenge ni Satan kay Jesus? If you are the Son of God, actually, huwag na natin questionin that Jesus Christ was the Son of God. Ang gusto lang ng demonyo, kung talagang ikaw anak ng Diyos, pakitaan mo naman ako. Pakitaan mo ako ng kapangyarihan mo. Show me your power. Sige, prove it. Di ba't kung minsan ganyan yung tukso ng tao sa atin? Sige nga, kung matapang ka nga, patulan mo na nga. Sige nga, kung matalino ka, labanan mo nga sa diskusyunan. Sige nga, kung mayaman ka nga, bilhin mo na to. Di ba? Tayo naman, uto-uto, umaano agad tayo sa tukso ng demonyo, mga kapatid. So ito ang tukso, ito yung proposal ng demonyo. Sige, patunayan mo if you are the Son of Man or the Son of God. Listen to this. Ano yung pinapagawa ng demonyo? Gawing tinapay yung bato. Pero alam naman natin na hindi sumunod si Jesus Christ. Pero itong tanong ko, bakit nung nakakita si Lord ng maraming tao, 5,000, gumawa ng sandamakmak na tinapay at sandamakmak na isda? Ang point lang dito is this, Jesus Christ doesn't want to prove himself to the devil. He doesn't want to obey the devil's deception and temptation. Bagamat kaya niya. Sometimes, kaya natin gawin ng mga bagay-bagay, pinoprovoke tayo ng mga tao, pero dapat wag natin gagawin. Kasi pag ginawa mo, matutukso tayong gumawa ayon sa kailang masamang kalooban. Yan ang nais ng demonyo sa bawat isa po sa atin. Mamaya po meron pong implication yan sa nangyayari ngayon. Pangatlo, paasunod na verse, Jesus answered, "It is written, man does not live on bread alone." Nakita niyo ang Panginoong Hesus, pag siya tinutukso, Bible ang kanyang gamit, ang kanyang sandata. Hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay, ngunit sa bawat salita ng Diyos na sinasabi niya at lumalabas sa kanyang bibig. So, ginamit ng Panginoong Hesus ang Bible and barado ang demonyo, second temptation. Pangalawa, ano sabi niya? Verse 5, let's read. Ito po yung pangalawa.
Then the devil took him to the holy city. Dinala raw siya sa isang city and had him stand on the highest point of the temple. Dinala ng demonyo yung si Jesus Christ doon sa city. Ano ang sabi? Verse 6. Tignan po natin ito. No? Kung ikaw nga ang Son of God, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, sige, tumalon ka nga, mag-skydive ka nga. Kasi nakalagay naman sa Bible, biro nyo si Satan marunong gumamit ng Bible, ah. Gumagamit din yung gumagamit din yung demonyo ng Bible, eh. Ang problema, ang daming Christian hindi gumagamit ng Bible. Pero yung demonyo gumagamit ng Bible. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka papatalo sa demonyo, ha. Baka mamaya, kapatid, mas lumalabas pa na good theologian ang demonyo kaysa sa ating mga Kristiyano. Good Bible reader ang demonyo. Kaya lang ang pagkakaiba ng demonyo sa atin, ang demonyo, bagamat alam niya ang Biblia, pabalik-balik ta rin mo man, pero he doesn't obey what the Bible says. Unlike we as Christians, bagamat sometimes or some of us, konti lang ang alam natin sa Bible, but we try our best to obey and comply to what the Bible says. O tingnan po natin ano nangyari. Ano sabi? He will command His angels concerning you, and they will lift you up in their hands so that you will not strike your foot against a stone. Actually, gumamit si Satan ng Bible. Quotation yata ito from the book of Psalms. Ano ang answer ni Jesus Christ? And tignan natin po ito sa verse 7. Jesus answered, "It is written, do not put the Lord your God to test." O nakalagay, demonyo ka. Huwag mong tutuksoy ng Panginoong Diyos mo. Nung nabara si Satan, ay patay, barado ako. O sige, pangatlo. Pangatlo, again, the devil took him to a very high mountain. Nilagay siya doon sa pinakamataas na bundok, no? And showed him the kingdoms of the world and their splendor. So kumbaga sa panahon natin ngayon, pinakita ng Panginoon, ito yung Makati, ito yung BGC, ito yung Ortigas, ayan, ito yung Quezon City, ito yung Valenzuela City, andyan yung Muntinlupa, yung Ayala Alabang. Tingnan mo, makita mo ang Metro Manila. Makita mo, di ba, napaka-splendor ng Pilipinas. Ayan. Lalo na pagka hindi bahat, umuulan. Ang ganda-ganda. Ayan. Anong proposal ng demonyo? Sa verse 9, tingnan po natin. Lahat ng ito ibibigay ko sa iyo, kung sasamba ka, dadapa ka at sasambahin mo ko. Grabe, napaka-bulgar naman ang tukso ng demonyo. Ano ang sabi ng Panginoong Jesus sa verse 10? Actually, kung titignan natin ito, kung tayo mismong mag-iisip sa sagot ng Panginoon, kaya ko rin gawin yan, eh. Pero listen to this. Ito yung sabi ng Panginoong Jesus, eh. Jesus said to him, "Away from me, Satan, for it is written, worship the Lord your God and serve Him only." Binara na naman ng Panginoong Jesus yung demonyo. So ano ginawa ng demonyo? Verse 11, "Then the devil left him, and angels came and attended him." Ano ang point po ng verse 11? Resist the devil, and he will flee from you. Tanggihan mo yung demonyo, lalayo ang kanyan. Ngayon dito po, sa outline natin, tingnan natin ito, merong mga specific principles akong nilista na mga noticeable features about temptations. So, things about temptation. Number 1, ito po. The temptation of Satan was immediate and subtle. Yan. Satan is good at counter-attack. Bakit ko po ito nasabi? Di ba high na high spiritually, up na up si Jesus Christ spiritually, kasi launching nung kanyang ministry, kasi nakapag-fasting na siya for 40 days and 40 nights, nagkaroon na siya ng clear and high connection with God through practicing spiritual practices sa kanyang buhay. O ang ganda-ganda. Nabaptize siya, nakapag-fasting na siya. Nakita niyo ang atake ng demonyo, dumating agad ang demonyo. Actually, church, ganyan ang nangyayari sa atin, eh. Di ba't kung minsan, mga kapatid, pagkagaling mo sa church, nakapag-worship ka, ang ganda ng mensahe na pakinggan mo, nakapag-pray ka kay Lord, paglabas-labas mo sa church, masasalubong mo na naman yung kapitbahay na kaaway mo. Ang sasabihin sa'yo, pasimba-simba ka pa, demonyo ka naman. Ano nga gawin mo? Di ba minsan, ganyan ang temptation ng demonyo. Immediate, subtle, crafty siya, mga kapatid, na magaling siyang mag-counter-attack. Ako rin, kung minsan natutokso rin ako, eh. After ko mag-message, minsan may magsasabi sa akin, "Pastor, ang ganda ng message mo." Natutokso ako, eh.
No? Pero minsan iisip ko, kasasabi lang ng demonyo sa akin yan. Tinutukso rin ako ng demonyo to the point na kailangan i-elevate ko yung sarili ko, purihin ko yung sarili ko. Di ba't ganyan din ho tayo? Pag meron tayong mga nagagawang magagandang bagay na iaambag sa church, na magandang bagay na nagawa sa ministry, kung minsan di ba't natutukso tayo ng demonyo, ang galing mo, ang bait mo, ang banal mo na. O siyempre, di na ako kagaya ng kapitbahay kong bad eh. O di ba't minsan, alam niyo yung experience na pinapump ng demonyo yung ego mo, yung pride mo, para maging kagaya ka niya. Mamaya-maya, ito na, tutuksoyin ka na ng demonyo, makita mo sarili mo, lagapak ka na naman. Kakanta ka na naman na, oh Lord, I fall all over again. O, di ba mga kapatid? So, ang number one na trademark ng tukso ng demonyo, immediate, subtle, and magaling sa counter-attack ang demonyo. Pangalawa, ito po, temptation was in the heart, mind, and soul. Alam niyo ang sabi ng Bible, di ba parang dinala ng demonyo si Jesus Christ sa mataas na lugar, sa mataas na bundok, pinakita niya yung buong city. Tandaan natin, nasa desyerto po sila. Siguro, hindi naman literal na dinala ng demonyo si Jesus Christ doon sa mataas na city o doon sa kundi vinisualize lang niya ito. Ano ang point ko po nito, mga kapatid? May mga tukso, physically, pero sa totoo lang, karamihan ng tukso, mentally, spiritually, and emotionally. Yan ang mga mahirap na tukso. Pa-scroll ka sa Facebook, mamaya-maya, may lalabas dyan, click me. Uy, ang gandang babae nito Ayan, tukso na agad yan. Mamaya-maya, pa-scroll ka ng Facebook, nakabudget ka na ng pera mo, ching-ching, Shopee. Buy me, nakalagay, buy me. Yung isa, click me, ngayon, buy me. Kita nyo yan? Mamaya-maya, katatapos mo lang mag-devotion, Panginoon, pinatawad ko na yung mga taong nanakit sa akin. Makikita mo yung taong nanakit sa iyo, pinaparinggan ka na naman sa Facebook. Ano na naman to, Panginoon? Actually, church, disadvantage din kung minsan ang technology. Kasi because of technology, gadgets, internet, cellphones, we're becoming prone sa tukso. Hindi kagaya ng mga tao nung araw, wala naman silang tukso na nakikita sa cellphone sa internet ngayon, talamak na So, temptation was in the heart, mind, and soul, mostly. And then pangatlo, ito po, dito pinapakita yung devil's resilience in temptation. Nakita nyo to? Bakit umabot ng 3 tukso ang demonyo? Kasi resilient siya Pag nag-fail siya, re-resbackan ka niyan. Pag nag-fail siya, babalikan ka niyan. Pag nag-fail siya, abay, magdadala ng 7 kasama yan. Ganon katindi, ka-resilient, ka-determined ang demonyo in bringing us down. Although, hindi na tayo madadala ng demonyo sa impyerno because secure na yung ating salvation in Jesus Christ, pero ang gagawin lang ng demonyo is to make us guilty, to make us sinful again, so that we ourselves, hindi na tayo lalapit kay Lord, at yan magsisimula yung ating pagkabagsak. So, ang purpose ng demonyo, talagang hahatakin lang niya tayo pababa. Kaya lang ang tanong ito, huwag ka sanang magpapahatak pababa. Bagamat natutukso ka, kailangan panindigan mo, magpakatatag ka sa tukso. Kasi ang demonyo, determinado yan. Talagang resilient, babalik-balikan ka yan. Tingnan nyo to, church. Pagtapos itong tukso ng Panginoon kay Jesus Christ sa disyerto, rumesbak yan Sa Matthew 16 actually ang ginamit pa nga niya si Peter Ano sabi ng Panginoong Hesus? Sabi ng Panginoong Hesus, darating yung time, boys, huhulihin ako, ipapako ako sa krus, papatayin ako sa harapan ninyo. Ano sabi ni Peter? Ay, Panginoon, hindi over my dead body. Sino mang lalapit sa iyo, Lord, ipagtatanggol kita, makikipagbakbakan ako para sa iyo. Hindi ko papayagang mamatay ka, Lord. Ano sabi ng Panginoon kay Peter? Demonyo ka, Satanas. Ayan, Satanas, tumalikod ka. Sa likod ka lang. Huwag kang umalis ka sa plano ko. Nakita nyo to, church, maging ang Apostol Pedro nagamit ng demonyo para tuksuin si Jesus Christ na i-evade takasan ng crucifixion. And actually, nung nakapako na si Lord, ginamit naman ng demonyo yung mga tao, yung mga bystanders to tempt him. Ano sabi ng mga tao? Sige nga, patunayan mo nga kung talaga ikaw ang Son of God. Bumaba ka nga dyan. Ano sabi ng ibang tao? Niligtas niya yung iba, pinagaling niya yung iba,
Pero yung sarili niya, hindi niya mailigtas sa cross. Ano yung sabi ng isang kriminal? Sige nga kung ikaw yung Son of God, bumaba ka nga dyan, patunayan mo nga na Diyos ka, maniniwala ako sa'yo. Nakita niyo yung temptations, kapatid? Very crafty. Ano? So yan, the devil's temptation was, very resilient siya, tsaka determinado para ibagsak tayo. And then yung pang-apat, temptation happens to a person who is vulnerable and very exposed. O bakit ko po nasabi? Listen to this. Si Jesus Christ, vulnerable and exposed siya during this time. 40 days and 40 nights hindi siya kumain. Ano sabi ng demonyo? Sige nga, gawin mo nga tinapay, yung bato. Very exposed. O tandaan natin mga kapatid, hindi ho tayo tutuksohin ng demonyo sa mga tukso o kasalanan na hindi natin kahinaan. Kaya yung mga congressman, tsaka yung mga tractor na yan, kaya natutukso yan, it is simply because they are so much vulnerable and exposed in that position. Kung ikaw, kalalakihan ka, kahinaan mo babae, natural ang itutukso siya ng demonyo, babae rin, hindi naman lalaki. Tama po ba? Kung ikaw, simpleng tao ka lang, hindi ka tutuksin ng demonyo sa mga materialistic things. Pero kung tayo, mahilig tayo sa mga material things, tutuksuin talaga tayo ng demonyo sa mga bagay na mamahalin, mga pera, mga ganyan. During this time, Jesus was so exposed and vulnerable. Tama po ba mga kapatid? Ngayon, kung ikaw recovering alcoholic ka dati, tutuksuin ka ng demonyo sa alak, hindi sa gatas. Tama po ba? So kung saan ang kahinaan mo, doon ka niya bibirahin. Kung ang kahinaan mo is meron kang anger issue, yan, dyan ka tutuksuin ng demonyo. Kung ang kahinaan mo is envious ka, yan, dyan ka tutuksuhin ng demonyo. O kung ang kahinaan mo is material things, yan, dyan ka tutuksuhin ng demonyo. Maya't maya, kapatid, may lumalabas na sale sa cellphone mo, kapatid. Di ba? Kung nyari, spending unwisely ang ating kahinaan, yan, dyan tayo tutuksuhin ng demonyo. Ngayon dito po, tingnan po natin yung nature. Nakita na natin kung paano strategy ng demonyo sa tukso. Tingnan naman natin yung tatlong uri o types and nature of temptation na ginamit ni Satan. Number 1, ito po, yung physical needs. O tandaan natin, Jesus was so hungry. Ano ibig sabihin? Lust of the flesh ito. Ikaw, recovering alcoholic ka, mamaya-maya pagdaan mo, no? Actually, merong isang tao na he is recovering from alcoholism. Dumaan siya dun sa kalsada. Kasi Tondo area to eh. Di ba sa Tondo daming mga kalsada ron? Yung unang kanto niya na napasukan, may mga nagiinuman. Sabi nung unang are, tagay ka na. Sabi nung lalaki, hindi naman masama sigurong uminom, titikim lang naman ako. Totoo naman eh. Actually, hindi naman masamang uminom talaga mga kapatid. Ang masama yung naglalasing araw-araw eh. Yung ginagawa mong maintenance yung alak. Sabi niya, sige, tikim nga ako. Ready tumikim. Pagkatikim niya, na-guilty siya. Sabi niya, Lord Jesus Christ, Son of God, patawarin mo ko, Lord. Sumunod na kanto, may nag-alok na naman, pre. Piyesta kasi. Sumunod, uminom siya, medyo nahihilo na eh. Ang taas kasi ng tagay, isang baso. Sabi niya, Panginoon, patawarin mo ko. Bago siya makauwi ng bahay, ang problema, meron pang isang kanto, pinatagay ulit siya. Pag inom niya nung pangatlong tagay na lasing niya, ano mo sabi niya? Paring Jess, pasensya ka na. Bangag na naman ako. Biruhin nyo, church, sometimes itetempt tayo ng demonyo sa kahinaan ng laman natin. Flesh. Ito yung pangalawang tukso ng demonyo eh. Yung esteem. Ito, nangyayari ito, yung pangalawa. Nangyayari po ito sa yung mga road rage. Di ba? Kung minsan dadaan ka, may makasagi ka, kunyari motor sa motor, magkakasagian kayo, sasabihin sa'yo, kamote ka. Ano sabi mo? Kamote ako? Bubunot pa eh. Bubunutin niya, cellphone lang pala.
Kung minsan ganyan ang ganyan ang tukso na nangyayari. Pag namura tayo, pag sinabihan tayo ng pangit, pag na-criticize tayo, natatamaan yung pride natin to the point na pumapatol tayo. Ano yung pangalawang tukso na sinabi ni Satan kay Jesus Christ? Sige nga, kung talagang ikaw anak ng Diyos, patunayan mo nga, dumive ka nga sa mataas na lugar na yan, tapos tumawag ka ng angel para saluhin ka. Come on, sige, show me, Lord. Ipakita mo ang iyong kapangyarihan. O di ba't kung minsan yan din ang tukso sa atin? Pag sinabihan tayong kamote, uy, anong kamote? Mataas pinag-aralan ko, pambihira ka, pastor ako Alam niyo, church, minsan, hinatid ko yung anak ko, yung teacher kasi may pagkamasungit eh. Sana hindi nanonood dito totoo lang. Na-late talaga ako sa pagsundo kay Julia. Pagpasok ko dun sa school, si Julia na lang yung naiiwan, nagkaklase na doon sa second class niya. Yung teacher niya, maliit lang ang laking tao ko Sabi, Daddy, come here. Hindi ako, gumano naman ako. Hindi ba't sabi sa akin, hindi ba't sabi ko sa'yo na dapat ang pagsundo sa anak ninyo 15 minutes before ako magpapauwi? Bakit 30 minutes? Late na late ka na. Ilang beses kong sinabi yan. Alam ng misis mo yan. Tingnan mo, paano kung ano may nangyari alam mo, ang dami niyang sinabi Alam niyo, during that time, nanginginig ako Gusto ko sabi sa kanya, Ma'am, ang cute-cute mo. Ang cute-cute mo. Alam niya, bumulong na lang sa akin si Lord, huwag mong gagawin yan, pastor ka. Ang nasabi ko na lang, pasensya na po kayo, ma'am, sorry. Hindi na po mauulit. God bless. Umalis ako doon, natatawa na naiinis. Nung pag-uwi ko, naiinis ako, kunikwento ko kay Jenny. Kasi parang nasaling yung pride ko Parang naisip ko, dapat ang pastor hindi nasisigawan Pero you know what? Ito realization ko Ang sarap palang isipin sa sarili mo pag hindi ka pumapatol at alam mo ka, bagamat pumatol ka, kaya mo pero hindi mo pinatulan. Di ba? Yung parang nagpapakahina-hinaan ka, hindi niya alam pastor ako pero sinigaw-sigawan niya, pinagalitan niya, pastor. Nagtatawanan na lang kami mag-asawa Minsan sinasabi pa nung asawa ko, paano na siguro kung na-realize niya, pastor ka pala, hindi niya siguro sasabihin yun. Nagtatawanan na lang kami na nagtatawa, hayaan mo na, gano'n. Sometimes maganda, pag nasigawan tayo, nasabihan tayo ng mga pangit na bagay, tawanan mo na lang. Huwag kang pumatol and then don't ever prove yourself that you are something, kapatid. Ganyan ang tukso ng demonyo sa atin, esteem. Minsan kami rin ni Brother Paley, nagdadrive kami. May mga humaharang, nagdadrive pala siya, may mga humaharang na motor, parang kinakat siya, tapos ang matindi, yung motorsiklo, yung motorcycle driver, titingin pa ng masama sa amin ni Brother Paley. Si Brother Paley, bilib ako, napaka-cool Tumatawa na lang Sabi namin, Chairman, hayaan mo na, kamuti Minsan nakakarinig kami ng mura, pero nagtatawanan na lang kami. Alam nyo, ganyan ang maganda kong minsan church Yung kahit na pagtawanan ka, laitin ka, pero hindi ka pumapalag at hindi ka pumapatol. Kasi, hayaan mo lang na matamaan yung pride mo. Huwag mong patulan. Don't prove and show yourself. Yan, esteem, pride of life. Si Satan, yan ang tukso niya kay Lord. Sige nga, prove to me. Talagang kung ikaw son of God, tumalon ka, tumawag ka lang ng angel, sasaluhin ka nila. Sabi ng Panginoon, sorry, no need to prove something. I know who am I. Alam mo na kung sino ka. Ayan. And then pangatlo, ito po, yung authority, yung greed for power, yung kapangyarihan na magkaroon ka ng marami pang authority. At kung minsan, di ba't yan ang natin, yan ang tukso sa atin? Yung bang, hindi ka makontento sa lahat ng bagay, gusto mo, eto ka na naman, gusto mo, eto ka na naman, gusto mo, nagle-level up ka na naman. Tignan nyo, sa cellphone lang hindi tayo makontento dati ang cellphone mo, Galaxy S20, naging S21, next year, S26 na, parang gatas ng mga bata, mga kapatid. Tapos ang problema, sa cellphone, di rin tayo makontento. Dati, iPhone, tapos
Minsan gusto natin makuha yung mga high-end na mga cellphone kahit na nahihirapan tayong bilhin ito. Yung mga Ultra Galaxy Plus Pro Max na mga tatak ng mga cellphone. Di ba po ba mga kapatid? Ano ho? Kasi gusto natin na ito na sagad to the highest level. Magtataka kayo, bakit yung mga congressman ang yayaman na, pero bakit they want something more? Kasi nga ito. Gusto nila mapasakay lang ang buong ano. Biruin mo, may nabaitaan ako, ang daming sasakyan, kapatid. Yung iba nga, yung pinakamatindi sa kanila, eroplano na ang meron helicopter na Tapos yung mga engineer niya, mga mamahaling sasakyan, mga kapatid So itong tatlong ito, tandaan natin, yan yung tatlong nature ng tukso na demonyo sa atin. Tutuksohin niya tayo sa laman, sa physical needs, tutuksohin niya tayo sa pride, and tutuksohin niya tayo sa heart, sa greed. O nakita nyo? Physical, mind, pride, saka yung heart natin, mga kapatid. Ngayon ito, Pastor, ano ang kinalaman nito sa tukso na kung saan nag-fall yung maraming Pilipino? Tingnan po natin ito yung karugtong. The temptation of Jesus Christ in connection to the flood control project. Number 1, tingnan po ninyo ito, Ano yung nature ng unang tukso ng demonyo kay Lord? Gutom na gutom ka, Lord. Sige nga, gawin mo ngang instant agad yung bato into tinapay. Instant. Ang inang tukso sa atin, instant money, instant comfort, instant pag-angat sa buhay. Kaya nga ang daming Pilipino ngayon nalululong sa online gambling. Kasi they want instant money. Instead of earning money in a hard way, in a hard, difficult, right, legal way, we want to earn money instantly. Pak! Kaya tingnan nyo itong mga congressman, tsaka itong mga traktor. Di ba instant money? Pirma-pirma lang, insertion lang. Tapos hatid-hatid lang ng basura. Ayan. Basura raw yung hinahatid pa, mga kapatid Instant money. Kasi Satan, gusto niyang ipagawa kay Lord, instant bato na maging tinapay. Si Satan naman, ang tukso niya sa atin, magkaroon agad tayo ng instant money. Nakaw na money, kupit na money, easy money. Minsan sasabihin natin, oo nga naman, bakit pa ako magpapakahirap na magkakayod-kayod, magkandakuba sa pag-iipon ng pera, samantalang I can get money right away. Instant money. Pangalawang tukso na merong connection dito, ito po, yung pride of having wealth. Ano yung sabi ni Satan kay Jesus Christ? Sige nga, punta ka sa tuktok ng templo, tumalon ka, ipakita mo, show. Ipakita mo yung kapangyarihan mo. Ipakita mo, patunayan mo yung pagiging son of God mo. O di ba't mga kapatid, minsan yan din ang tukso sa atin, pride of having wealth. Ano ang point nito mga kapatid? O di ba't itong mga nahuhuling corrupt officials natin, anong meron sila? 40 luxury car. O, yung iba dyan, meron mga jet plane na. Grabe, no? May mga helicopter, may mga chopper, may mga private plane na sila na napundar dahil sa pagnanakaw nila. Minsan ka naisip ko, siguro kung di pa naisiwalat to, baka mamaya, battleship na sunod na project itong mga to, sarili, private battleship na, mga kapatid. Nakita nyo, ano pa? Ito, yung mga gamit nila, yung mga relo nila, meron nakita kong relo, ang tatak. Bago sa pandinig ko, Richard Mille. Sabi ko, meron pa ng relong Richard Mille ang tatak. Ang alam ko, mahal na relo lang, Seiko, ano pa ba yun? Rolex, Omega. Ako nga, wala akong Rolex Meron ako Lorex, mga kapatid. Kasi di ako nabili sa Lorex. Richard Mille. Ayan. Patek Philippe. Sinerge ko sa internet. Ang mamahal, 1 million, 1 million pesos, mahigit. Sabi ko, grabe. Tapos ito pa, may mababalitaan ka, 1 billion, pinatalo sa kasino. Sabi ko, ano yan? Gusto ba nilang ipangalandakan na hindi lang sila maraming pera, alam nila sa sarili nila, gusto pa nilang ipahayag sa bawat kababayan nila na mayaman sila. Yung bang yung yaman mo, ipagyabang mo.
Kung si Satan, ang tukso niya kay Lord, ipagyabang mo na ikaw Diyos, sila naman, ang tukso ni Satan sa kanila, ipagyabang mong mayaman ka. Kaya kung minsan ang mga tao, we buy flashy dress, mga maiksing damit, nawawala yung purpose ng dress sa buhay natin eh. Ang nangyayari ito we dress to impress. Di ba yan yung nature ng second temptation? We dress to impress. Bumibili ka ng mga mamahaling mga damit, yung mga ganitong-ganito, yung sobrang mamahalin mga kapatid. Tapos mga mamahaling sasakyan. Nakita mo yung sasakyan nila, GMC. Sabi ko, yung ganda ng sasakyan ng contractor, US brand to ah. Ano ibig sabihin ng GMC na kotse? Gamit ng magnanakaw cars. Yan pala ibig sabihin yan eh. Ako ang gamit ko na sasakyan, BMW eh. Ano yung BMW? By means of walking. Oh. Tapos sila, ang gaganda ng mga motor nila, BMW, mga naka-Ducati sila eh. Ako ang gamit ko ng sasakyan, BTEC. Bitikleta, mga kapatid. Makita nyo yan? Ang gaganda, may Lamborghini, Ferrari, McLaren, kakaiba yung mga Maserati, mga Italian, European cars, Bugatti. Oh. Ako meron ako Ducati. Oh. Kasi Dukha lang eh. Yan ang mga sasakyan ng mga pastor eh. BMW, by means of walking. BTEC, bitikleta, Ducati. Yan yung mga sasakyan. Pero sasakyan ng mga, yung mga contractor, GMC, Maserati, Lamborghini, Toyota Alphard, Land Cruiser. Ayan eh. Grabe, no? So yung pangalawang nature ng tukso, yung pride of having wealth, kumbaga parang gusto mong ipakita sa mundo na mayaman ka, o if mayaman ka, you are on a different level in compared sa mga mahihirap. Di ba't minsan natutukso rin tayo sa ganyan eh. Kunyari, bago cellphone mo, nasa loob ka ng jeep, kahit wala naman tumatawag, oh, hello, bakit nasaan ka na? Where you na? Dito na me. Para lang makipakita bago yung cellphone mo. Oh. Kahit hindi naman nagre-ring, gumaganon ka, wala ko, nagbabibrate. O, nasaan ka na? Where you na? Dito na me. O, di ba? Gaganon ka pa, o. Kita niyo yung tatak? Eh, syempre, yung mga taong nasa jeep, ang ganda ng cellphone, ah. Ito, matindi, may snatcher, kinuha, tumakbo, yari ka. Tapos kuminsan yung mga relo-relo, anong oras na kaya? Yung tingin mo ng relo, hindi ganun eh. Minsan sasabihin, Brad, anong oras di ko makita eh, malabo mata ko. Siyempre makikita naman, uy, ang ganda ng relo, Rolex. Salamat, di ko kasi makita, labo mata ko eh. Yan yung pangalawang tukso ng pangalawang nature ng tukso. Ito po yung pangatlo, mga kapatid. O, di ba't ang yayaman na nila? O, ano pa? Mayaman ka na nga, gusto pa ng more. Kaya marami ng marami, papalaki ng papalaki. Kaya nga kapatid, listen to this ha. Pag ang Christian na involved sa ganyan, ako tingin ko baka masira kung hindi ka matibay kay Lord eh. Ang nakakalungkot sa mga kontraktor na ito, ang ginagamit pa ng mga pangalan, mga saint, o di ba? Saint Gerard, ano pa ba yung mga saint na nila? Saint Timothy, kita nyo? Alpha and Omega. Ay, grabe pati si Lord, ginamit sa pangalan ng pangungurakot nila eh. Kaya nga pag ikay contractor, the sky is the limit eh, sabi nga nila eh. The sky is the limit. Nai-slip up na tanga ko ha. The sky is the limit. Antindi mga kapatid, ang lala ng korupsyon eh. So tignan natin ito, ngayon maintindihan natin sila. Kasi kuminsan, parang pag nilagay mo yung sarili mo doon, baka malaglag din ako eh. We want instant money, we want to brag our wealth, and we want to have more in our lives. Pero alam niyo, church, the good thing about Jesus Christ was that He was able to resist these three powerful temptations that the devil used against Him. Ang galing ng Panginoon dito, mga kapatid. O, dito na tayo, summary. Listen to this. The desert showdown unmasked Satan while God remained masked. Bakit ko ito nasabi? Kasi listen to this. Nung nag-usap ang Panginoon
at si Satan sa disyerto, ang gusto ng demonyo, patunayan mong maging Diyos ka. Pakita mong Diyos ka. Pero si Jesus Christ, tinago niya yung pagiging Diyos niya. He must. Hindi ko papakita sa inyo ng Diyos ako. Hindi kita pabibilibin. Hindi kita pakikitaan o pahahangain. Ang gusto ni Satan, flashy. Gusto ni Satan, bongacious ang dating ng Diyos natin. Pero para sa Panginoon, hindi. Ayoko. Listen to this. Satan's challenge is, if you are a son of God, act like God. Ipakita mong Diyos ka. Pero si Jesus Christ, ang response niya, no. Only God makes those choice and I do nothing at your command. Di ba't kung minsan yan talagang tukso sa atin eh. Ipakita mo, ito ka. Ipakita mong may pera ka, ipakita mong social ka, ipakita mong big time ka, ipakita mong ganito ka. Pero dapat, bilang Kristiyano, hindi, magpakababa tayo, mga kapatid. Second lesson nito, first lesson na makita po natin, mga kapatid, listen to this. Satan was suggesting Jesus to be a flashy and miraculous Messiah we want to think. To bend the law of nature and shortcut the hard way of accomplishing His mission. Nakita niyo yung proposal ni Satan? Siguro sinasabi niya Jesus Christ. Bakit ka pa nagpapakagutom? Pwede namang instant pagkain agad yan. Jesus Christ, bakit mo wini-win ang tao to the point na mukha kang mahirap, mukha kang mahina, weak, tapos gutom ka? Pwede mo namang pakitaan ng tao ng miracle para maniwala sa'yo eh. Totoo eh, no? Naniniwala ba kayo if Jesus Christ showed His power, display vulgar of power ang ginawa ng Panginoon? Of course, may mga taong maniniwala at bibilib sa Kanya eh. Kaya lang, hilaw ang pananampalataya ng tao kapag ang tao naniwala sa ganung uri ng Messiah. Actually, yan yung tukso na darating sa Revelation. Di ba? Anong sabi? Pag dumating yung Antichrist, he will show powers and wonders and miracles. To the point na may marami siyang madideceive na yung mga tao lalapit. Ang gusto ng demonyo, ang philosophy ng demonyo is this. Magpapakita ako ng power, ng lakas, para yung tao sambahin maniwala ako. Coercion ang kanyang philosophy. Ang philosophy ni Jesus Christ hindi power, hindi might, hindi riches, hindi glory ang ipapakita ko. Weaknesses, love, sacrifice kung maniniwala ang tao sa akin. Nakita niyo to, church? Nakita niyo yung contrasting philosophy ni Satan tsaka ni Jesus Christ? Jesus Christ wants to win people by power and miracles and wonders. Samantalang si Jesus Christ, He wants to win people by love, by humility, by showing weaknesses. It is as if Jesus Christ is telling His followers, hey, take it or leave it. Paniwalaan niyo kung mahinang Savior, mahinang Messiah, nasa iyo yan. Kaya dito nung binabasa ko ito kagabi, mas lalong humanga yung respect ko kay Lord eh. Kasi hindi niya ginamit yung advantage niya to bend the law of nature and to shortcut His ministry into an easy way para ma-accomplish yung cross. Hindi. Talagang ginamit ng Panginoon, naging tao siya, hindi niya dinaya yung mission niya, no? O ginamit man niya yung kapangyarihan niya, hindi para sa advantage niya, kundi para tumulong sa kapwa. Kaya lang ang problema, daming congressman ngayon, daming magnanakaw ngayon, ginagamit ang kapangyarihan, ninanakawan yung mga project para gamitin sa sarili, hindi para gamitin talaga sa purpose ng tao. Pangatlo, tignan po natin ito, ano? By resisting Satan's temptation, Jesus made Himself too easy to reject as Lord. Totoo naman eh. He gave up His greatest advantage, ito, the power to make miracle and coerce people to believe Him. Yan yung sinasabi ko kanina. Si Satan, gusto niya magkaroon ng followers, bumilib sa Kanya, humanga sa Kanya. Si Jesus Christ, gusto niya magkaroon ng followers to love Him no matter who He is. Ang pinakasandata ng demonyo, coercion. Ano yung coercion? Yung term na coercion.
Yung pabibilibin mo yung tao, yung susulsulan mo yung tao, yung bibigyan mo ng tinapay yung tao para sumunod sa'yo. Ayun yung mindset ni Satan, coercion, compulsion. Si Jesus Christ, hindi yun ang kanyang philosophy. Ang philosophy niya, ang ano ng Panginoon, winning people by love, sacrifice, and displaying true humility and humanity. Ang tanong ko sa inyo ito mga kapatid, saan ho tayo papanig? What if kung sabihin ng demonyo sa'yo, bigyan kita ng bilyones ngayon, huwag ka nang mag-church. What if sabihin naman ng Panginoon sa'yo, anak, wala akong ibibigay sa'yo, pero basta mag-church ka. Saan kaya ako pupunta? Di ba't kung minsan meron tayong tendency as a person, lalo na if we are a person with authority, kung minsan pag matigas ang ulo ng tao, ano gagawin mo? Pakikitaan mo ng power and authority mo. Sumunod ka sa akin. Pag di ka sumunod, babawasan ko sahod mo. Sumunod ka sa akin. Di ba minsan tatakutin natin eh. Actually, yan yung mga paraan ni Satan eh. Coercion eh. Pero pagka ikaw naman, pagka si Christ naman, kahit na pasaway tayo, hindi anak, mamahalin pa rin kita, patatawarin pa rin kita, mag-repent ka, bumalik loob ka sa akin kahit pasaway ka. Pero siyempre ikaw makikita mo, oo nga no, kahit pasaway ako pero Lord, pinili mo pa rin ako. Lord, para sa akin yan ang tunay na pag-ibig eh. Then next, ito po. Sige, pakiano nga sa susunod. Ito makakarelate tayo lahat dito eh. People tempt God the way Satan tempt Jesus. Ano ibig ko sabihin nito, church? Di ba't nung nakapako si Jesus Christ sa cross, anong sabi ng mga tao? Sige nga, kung Diyos ka, pakitaan mo nga kami ng kapangyarihan mo, maniniwala kami sa'yo. Sabi ng iba, He saved others, but He cannot save Himself. Sa totoo lang, church, the same logic, the same argument, ginagamit natin kay Lord yan. Papaano? Ito, ganito. Lord, payamanin mo ko, magpapastor ako. Yan yung mga ano eh. Lord, pagalingin mo ko sa sakit ko, mag-church na ako. Lord, sige Panginoon, bigyan mo ko ng matindi-tinding trabaho, magbibigay na ako sa iyo, Panginoon. Yan yung mga ano natin, di ba yung same temptation, same arguments na ano, Lord, pagandahin mo ang buhay ko, Panginoon, paglilingkuran kita, magpakailan paman. Same temptation, mga kapatid. Pero sana naman church, dumating tayo sa point na, Lord, kahit hindi mo ko i-bless, kahit hindi mo alisin yung problema ko, kahit hindi mo tanggalin yung mga sakit ko, basta alam ko, Lord, minahal mo ko, pinatawad mo ko, Lord, susunod ako sa'yo. Alam niyo, kapatid, mas matindi yung daong ganyan pagka ganyan ang principle niya. Yung bang sumusunod ka kay Lord kahit wala nang pinapakita si Lord sa'yo. Yung bang sumusunod ka kay Lord kahit wala impyerno na yung buhay mo at matigas ang ulo mo at naniniwala ka na mahal ka pa rin ng Diyos. Actually, yung uri ng Kristiyano na may ganyang kaisipan, yan yung mga tao na matured na talagang diehard na kay Jesus Christ, mga kapatid eh. Yung bang wala ka nang hinahanap kay Lord, kontento ka na sa buhay mo, na kahit na mahirap, kahit na magulo, kahit na masakit ang buhay, pero naniniwala at nananampalataya ka. Kasi ang pinagbabasihan mong pagpapala ng Panginoon is hindi material blessings, bagkus spiritual blessings and the salvation and the grace and the love of God that Jesus gave Himself to you for the cross. Para sa cross, or para sa iyo. Sa cross, mga kapatid. Sana, church, ito bilang Kristiyano, alisin natin yung mindset natin na kaya ka susunod kay Lord kasi makapangyarihan siya, kasi ibibigay niyo yung nais mo, susundin niyo yung panalangin mo. Hindi dapat ito eh. Kaya ako susunod kay Lord kasi pinakita niya, minahal niya ako sa cross kahit hindi ko karapat-dapat. That is the best way or the best reason why we follow God. Then lastly, church, ito po. Sabi ni Philip Yancey, although power can force obedience, only love can summon a response of love, which is the only thing God wants from us and the reason He created us. Ito magandang dahilan, mga kapatid. Susunod tayo, sasamba tayo, magpapasakop tayo kay Lord, hindi dahil sa bless niya tayo, hindi dahil sa sinasagot niya yung prayers natin, hindi dahil sa
pinapagaling niya tayo sa mga sakit natin, hindi dahil sa tinatanggal niya yung problema natin. Hindi. Kaya tayo sumusunod kay Lord kasi na-realize natin, grabe ang binigay niya sa cross. Minahal niya tayo to the point na kahit na hindi tayo karapat-dapat. Lord, kaya sabi ko nga kanina, kahit walang blessing, kahit walang answered prayer, I will choose you, Panginoon. Ang tukso ng demonyo sa atin, anak. Gawin mo, tinawag tayong anak ng demonyo. Anak, sige, gawin mo to. Bibigyan kita ng maraming pera. Ganyan ang ginagawa ni Satan eh. Panunuhol. Panunukso sa human nature natin, mga kapatid. So dito, ang bottom line, nung si Jesus Christ is nagkatawang tao, pinanindigan niya yung pagiging tao niya. Hindi niya dinaya, binend yung law of nature, bagkus sumunod siya sa law of nature, sumunod siya sa will of the Father, na bagamat meron siyang advantage na mag-perform ng miracle para sa kanyang sariling advantage, hindi niya ito ginawa, mga kapatid. Hindi niya inabuso yung kanyang kapangyarihan. Dito na ho tayo magtatapos, church. Sige, paki-flash. Love has its own power. The only power ultimately capable of conquering the human heart. Winin tayo ng Panginoon, hindi sa pag-display ng kapangyarihan. Winin tayo ng Panginoon sa pag-display ng wagas na pag-ibig sa atin sa cross. At iba ang resulta kapag na-realize mo na minahal ka ng Diyos, mga kapatid. So tayo po'y tumayo ngayon. Nung bata ako, na totoo lang inamin ko, merong point sa buhay ko na mas hangang-hanga ako kay Moses, kay David, kay Elijah, kaysa kay Jesus Christ. Humanga ako kay Moises kasi nag-perform siya ng 10 plagues eh. Humanga ako kay Moses kasi hinati niya yung Red Sea, yung dagat eh. Sabi ko, cool. Ganda no etong idol ko si Moses, ang galing. Nung nabalitaan ko naman, na nagturo ulit yung Sunday school teacher namin about David, si David bata, ninockout niya si Goliath. Ang galing ni David ah. Taob si Goliath. Cool. Okay to ah. Ang galing ah. Tapos nagpunta naman kami kay Elijah. Nakita ko na si Elijah nagpray, tumawag ng apoy mula sa langit. Natalo sa competition yung mga prophets, di Baal, yung mga false teachers and prophets. Sabi ko, ang galing naman ni Elijah. Nakakapag-perform ng miracle. Ito na, nung New Testament na nakita ko si Jesus Christ, nakapako sa cross. Ito naisip ko kabataan ako noon bata ako Bakit ganito si Lord? Sinasabi niyang Diyos siya, nakapako siya sa cross. Tapos, dinuraan siya, hinayaan siyang saktan, nilagyan pa siya ng koronang tinik. Parang bakit siya nagpabuli? Yan tuloy, yung daming taong di naniwala sa kanya. Instead na siya dapat yung nambubuli, siya yung binuli sa cross. Oo nga, naisip din ninyo yan, mga kapatid, na parang para sa atin, ang Savior, hindi dapat ganyan. Naalala ko tuloy yung comment ni PRD sa kanya Di ba sabi niya, para sa akin, hindi dapat Diyos yung ganyan, napako ka sa krus, nilikha mo, pinako ka. Ang hindi ko na-gets nung araw, at ang tingin ko hindi na-gets nung ating former president was this: Jesus Christ came to seek and to save the lost doon sa cross. Na kailangan niyang magpakita ng pag-ibig, na bagamat yung pag-ibig na yun, may kalakip na kahinaan, may kalakip na hindi mo kabibiliban, may kalakip na hindi flashy ang dating Di ba't ang pangit ng cross? No? Pero kung titignan mo yung inner meaning, yung spiritual meaning ng cross, wow! God sacrificed Himself at the cross para lang sa atin. Alam mo, nung naintindihan ko yan, nawala na yung, hindi naman nawala yung paghanga ko kay Moses, kila David. Kumbaga nalipat yung aking admiration kay Jesus Christ. Oo, hinahangaan natin yung K-pop, tayong mga kabataan, hinahangaan natin yung mga mayayaman, hinahangaan natin yung mga bata na 25 years old pa lang, millionaire na. Hinahangaan natin yung mga early bloomers na mga kabataan. Pero alam niyo, church, masangaan natin si Lord. Kasi napakatindi ng self-restraint ng Panginoon nung siya'y pinako sa cross. Di ba tinutukso siya? Sige nga, patunayan mo nga Diyos ka. Pag pinatunayan mo, maniniwala ako sa'yo.
Pero ang sabi ng Panginoon, Nak, kung ayaw mong maniwala sa akin, it's up to you. I grant to you your free will. Kung ayaw mong maniwala na ang Diyos napapako sa krus. Doon ako bumilib lalo kay Lord kay God Yung naging tao, nasaktan, namatay, dinuraan, He let Himself to be bullied at the cross. Sabi ko, Lord, grabe respeto ko. Grabe ang admiration ko to the point na to the point na, I wanna be like you, Lord. I wanna be like you. Na kapag dumating yung time na dinedegrade ako ng tao, binubuli ako, inaaway ako, nilalait ako, imbes na lumaban ako, ibuli ko sila, sasabihin mo yung katagan ng Panginoon, Ama, patawarin niyo sila kasi hindi nila alam yung ginagawa nila. Hindi ba't mas nakakahanga yung ganun? Yung kaya mo nang pugnasin yung kaaway mo, pero instead of bullying them, instead of obliterating them, you choose to forgive. Sabi ko, yes Lord, ang ganda. Alam niyo kapag nakakaranas ako ng kahirapan sa buhay, nang minsan pangiinsulto ng ibang tao, minsan parang natutuwa na rin ako In a sense na, Lord, yes, confirmation. I am experiencing the same temptations na naranasan mo sa cross. I am experiencing the same temptation na naranasan mo sa desert, na gusto ko pa bang i-brag, magpayabang, mag-ano-ano, pero Lord, I will choose, Panginoon, your own way. Hindi ko gagayahin, Lord, yung ginawa ng ibang tao. Na ipagmayabang kung sino ako, ipagmayabang kung anong meron ako, ipagmayabang yung talents ko. Hindi. I will imitate you, Lord. Simple lang, nakamask lang, nakatago lang. No? Yung bang pasimple lang tayo. Dapat ang Kristiyano ganun, mga kapatid Yung simpleng-simple ka lang, you don't have to prove yourself. Let God see kung sino ka, mga kapatid. Mula sa puso at sa pagpanlabas na anyo mo. Ang sarap naging Kristiyano, no? Kasi meron kang Jesus Christ na iniidolo. Yung cross, yung sacrifice niya, yung nilagyan siya ng koronang tinik, yung dinuruan siya sa muka. Ang sarap, di ba? Na ma-experience din sometimes, kumbaga parang bagaman sinaktan ka, uuwi ka sa bahay mo, iiyak ka, masakit yung ginawa sa'yo, nasaling yung pride mo, pero nagpe-pray ka kay Lord, basaya ka, salamat Panginoon, nagaya rin kita. Nagaya rin kita. Salamat Lord, hindi ako pumatol. Sana mga kapatid, pagkadating yung temptation sa atin, ano yung mga temptation? Lust, pride, power. Sana mga kapatid, mapanalo natin ito. Ipanalo natin. Ang challenge sa atin, be like Jesus. Be like Jesus. Hindi siya nagpakita ng ganito, ang pinakita niya, ganito siya. Ito ang kabaliktaran mga kapatid Si Satan, bagamat dito siya, gusto niya eto siya. Si Lord, bagamat eto siya, ito pinakita niya, mga kapatid. Nakita niyo to, church? Di ba't ang galing ng ating Panginoon? Kumbaga parang si Lord, counter-cultural, counter-human nature, mga kapatid. Kasi ang gusto ng human nature, sa taas tayo makilala tayo sumikat tayo Pero ang gusto ng Panginoon, hindi, mga anak, ang tunay na daan patungo sa taas, pababa. The shortest way going up is going down. Ano sabi ng Panginoon? Ano yung mga paradox niya? Ang sino mang nagmamataas, siya ang ibabagsak. At ang sino mang nagpapakumbaba, siya ang itataas. Ang sino mang nauuna, siya mahuhuli. Pero ang sino mang nahuhuli, siya ang mauuna. Di ba? Ang ganda ng mga paradox ng Panginoon So sana yun yung gayahin natin na basihan ng ating pamumuhay, mga kapatid. Sige po tayo manalangin. Father in heaven, Lord, salamat Panginoon. Bagamat simple lang, Lord, yung conversation yun ni Satan sa desert, pero Lord, yung significance, yung lalim, yung ginawa ninyong self-restraint, Panginoon, na magpakita, Lord, ng kapangyarihan. Lord, na ipanalo nyo, Lord, yung inyong tukso. Tinalo nyo si Satan sa kanyang tukso na ginawa sa inyo, Panginoon. And I pray na sana kami bilang inyong followers is maging ganun din. Maging victorious kami in every temptation sa aming buhay. Temptation sa laman, temptation sa puso, temptation sa pride. Nawa, Lord, maging mababa kami, nakagaya mo. Magpakita ng self-restraint, magpakita ng control sa sarili, Panginoon. Magpakita ng kababaan. At nawa, Lord, bilang Kristiyano, mag-reflect sa amin, Panginoon, yung pinakita niyong pamumuhay dito. Na bagamat Diyos kayo,
pero you didn't act like God. Hinayaan yung mabuli kayo, hinayaan yung makrucify kayo, it is simply because you love us. Sana gayon din kami, Panginoon, kagayan mo, na mawin namin ang mga tao sa inyo sa pamamagitan, Lord, ng pag-ibig at hindi ng aming kagalingan, Panginoon. Sana, Lord, ang mga tao sumunod sa inyo dahil pinakitaan namin ng pag-ibig at hindi lang dahil sa pinakitaan namin, Panginoon, ng galing namin sa Bible, galing namin kung paano mag-handle ng buhay. Hindi, Lord, kailangan maipakita namin, Panginoon, yung pag-ibig ninyo sa taong ito. Kasi, Lord, yung pag-ibig, Panginoon, yung love, yan po yung nag-win sa amin. Nawa, Lord, mamuhay kami ng punong-puno ng pag-ibig at pasasalamat at pagpapakumbaba at katibayan mula sa tukso. Salamat, Father God. Ito pong aming panalangin. In Jesus' name we pray. Ang lahat po ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen.